Kumusta? At salamat sa pagsama sa akin dito sa Lop Kwento. Lahat tayo ay nangangarap ng isang masayang pamilya. Isang simpleng buhay. Yun din ang pangarap ni Marco at Isabel. Isang huling paglalakbay sa Baguio bago isilang ang kanilang unang anak. Ngunit ang biyaheng iyon, na dapat na sana'y puno ng pag-asa, ay naging simula ng isang 6 na taong bangungot. Si Isabel, na 7 buwang buntis, ay naglaho na parang bula. Iniwan niya ang isang pusong wasak at isang misteryong hindi malutas. 6 na taon, hinanap siya ng kanyang asawa. 6 na taon, umasa ang isang pamilya. Hanggang sa isang araw, isang batang vlogger ang may natuklasan sa isang madilim na tunnel. Isang bagay na magbabago sa lahat. Isang bagay na yayanig sa buong komunidad. Isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pagkawala. Dahil minsan, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang paghahanap sa nawawala, kundi ang matuklasan kung ano talaga ang nangyari. Ang alinggaw-ngaw mula sa lupa, sinasabi nila. Ang kabundukan daw ay may sariling alaala. Ito ay isang tahimik na saksi sa mga kwentong hindi kailanman naisulat. Nilulunok nito ang mga lihim. Ibinabaon sa ilalim ng mga gumuguhong lupa at sa pagitan ng mga ugat ng matatandang puno. At isinusuka lamang nito ang mga katotohanan kapag nais niya. Noong taong 2011, sa malamig na klima ng Baguio, nilunok nito ang isang buntis na asawa. Isang pangako, isang kinabukasang hindi na sumibol. Pagkalipas ng 6 na mahahabang taon, nagpa siya itong magbalik ng isang katotohanan. Ngunit hindi ang katotohanang hinahanap ng lahat. Ang hangin sa loob ng abandonadong minahan ay may bigat na parang kumot. Malamig, mamasa-masa, at may kakaibang amoy. Ito ay pinaghalong amoy ng basang lupa, ng nabubulok na kahoy na ginamit na suporta sa mga tunnel, at ng katahimikang matagal nang hindi nabubulog ng tinig ng tao. Okay, guys, nandito na tayo, sabi ni Luis Jimenez, na mas kilala sa kanyang milyon-milyong taga-subaybay bilang si Leo. Ang boses niya ay isang bulong, puno ng paggalang sa katahimikan ng lugar. Ito ang isa sa mga pinakalumang tunnel ng minahan dito sa Cordillera. Sabi nila, marami raw kwentong kababalagan dito. Mga kaluluwa ng mga minerong naipit noong unang panahon. Siya ang malikhaing isip sa likod ng sikat na YT channel na Pinoy Urbex, isang binatang may ngiti sa labi at apoy sa mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging palabiro ay isang tunay na interes sa mga nakalimutang kwento ng nakaraan. Pinailaw niya ang kanyang malakas na flashlight, isang modernong sulo laban sa sinaunang kadiliman. Gumuhit ang puting liwanag sa mga pader na basa, kumikinang dahil sa mga mineral, at tila umiiya ang kalawang. Bawat hakbang niya sa malambot na putik ay lumilikha ng isang malagkit na tunog. Isang alingaw-ngaw na sumasagot sa kanya mula sa kailaliman ng tunnel. Bawat patak ng tubig mula sa itaas ay tila isang bulong mula sa nakaraan, bumabagsak sa kanyang balikat na parang malamig na daliri. Nagpatuloy siya sa paglalakad, papalayo sa siwang ng liwanag mula sa bukana ng minahan, na unti-unting nagiging isang maliit na tuldok. Masikip, madilim, ang pakiramdam ay hindi na isang simpleng paglalakbay, kundi isang paglusong sa sinapupunan ng lupa. Sa isang sulok, kung saan lumiko ang makitid na daanan, may nakita siyang kakaiba. Hindi isang multo, hindi isang gumagalaw na anino. Isang tumpok ng mga bato at lupa na halatang gumuho mula sa itaas. Marahil dala ng isang lindol o ng simpleng paglipas ng panahon. Ngunit sa ilalim nito, sa pagitan ng 2 malalaking bato, may isang bagay na nakasiksik, isang bagay na hindi kabilang sa lugar. Kulay abo at luma, halos kasing kulay na ng alikabok at putik na bumalot dito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog ng mas mabilis. Isang lumang bag na pangakyat ng bundok. Ang tela nito ay kupas na. Ang mga strap ay marupok. At ang kulay ay halos hindi na makilala. Tinutok niya ang kamera. Guys, tingnan niyo to. Bulong niya sa mikropono ng kanyang kamera. Mukhang may nauna na sa atin dito. Ibinaba niya ang kanyang mga gamit sa isang patag na bato at sinubukang hilahin ang bag. Maigpit. Tila matagal na itong naipit. Niyakap ng bigat ng gumuhong lupa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Huminga siya ng malalim. Isang hila. Umusad ito ng bahagya, kasabay ng paglagitik ng mga maliliit na bato. 2 hila. Ginamit niya ang kanyang mga paa bilang suporta sa pader ng minahan. Sa pangatlong hila, isang malakas na paghatak. Bumigay ito
Kumalampag ang mga bato sa kanyang paligid. Ang marupok na talangbag, na kinain na ng panahon at halumigmig, ay napunit. At mula sa malaking butas, may isang bagay na gumulong palabas. Isang bagay na maputi sa gitna ng madilim na lupa. Mahaba at tayat. Huminto ito sa mismong paanan ng kanyang sapatos na puno ng putik. Tinutok ni Leo ang kanyang flashlight dito. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata, namilog ang kanyang bibig. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang lahat ng biro at lakas ng loob ay biglang nawala. Hindi ito isang piraso ng kahoy. Hindi ito isang kakaibang hugis na bato. Isa itong buto. Malinaw na malinaw. Ang mahabang buto ng binti ng isang tao. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng nagmamadaling mga yapak at nagkakaingay na mga radyo. Dumating ang mga pulis. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa mga pader ng minahan. Tila mga naguguluhang alitap-tap. Si Captain Daniel Salonga, isang opisyal mula Maynila na may reputasyon sa paglutas ng mga komplikadong kaso, ang namuno sa investigasyon. Bagong salta sa Baguio. Ang kanyang pananaw ay hindi pa nababahiran ng mga lokal na politika o mga lumang kwento. Kalmado siya. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang natuklasan ni Leo. Isang buong kalansay, nakapulupot sa posisyong tila natutulog. Sa loob ng rumirupok na bag, may ideya na ba tayo kung sino to, tanong niya sa isa sa mga tauhan. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Sir, may teorya kami. 6 na taon na ang nakalipas. May isang babaeng buntis na nawala sa lugar na to. Si Isabela Santos. Isa tong malaking kaso noon. Tumango si Captain Salonga. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Yun din ang unang pumasok sa isip niya. Ang matagal ng kaso na naging isang malungkot na alamat sa lugar. Habang maingat na nagtatrabaho ang mga taga-siyasat ng eksena ng krimen, may isa sa kanila na nakakita ng isang maliit na pitakang gawa sa katad. Halos madurog na ito sa kanyang mga daliri. Ngunit buo pa. Sa loob, sa likod ng isang plastik na bintana na naninilaw na, may isang litrato ng isang nakangiting lalaki. At isang pangalan. Lumapit ang investigador kay Captain Salonga. May hawak na maliit na plastic bag kung saan nakalagay ang pitaka. Sir, sabi niya. At sa kanyang boses ay may bakas ng pagkalito. Hindi po ito si Isabela Santos. Ipinakita niya ang lumang card ng pagkakakilanlan. Kupas na mga letra. Nabura na ng halumigmig ang ilang detalye. Ngunit sa ilalim ng tamang anggulo ng liwanag, malinaw pa rin ang pangalan. Elias Reyes. Isang sandali ng mabigat na katahimikan ang bumalot sa lahat. Tila kahit ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Elias Reyes. Ang asawa. Ang kawawang lalaki na naging simbolo ng pag-asa at trahedya. Ang lalaking gumugol ng 6 na taon ng kanyang buhay. 2,190 araw sa paghahanap sa nawawalan niyang si Isabela. Ang naghahanap. Ang siya palang natagpuan. Ngunit bago siya naging isang kalansay na malamig sa sinapupunan ng lupa, bago siya naging isang misteryo sa loob ng isa pang misteryo, si Elias Reyes ay isang guro ng kasaysayan sa isang universidad sa Maynila. Isang asawang may malalim at tahimik na pagmamahal. Ang kanyang mundo ay umikot sa iisang tao, si Isabela. Dinala tayo ng alaala sa isang balkonahe sa Maynila. Sa isang hapon, 6 na taon na ang nakalipas. Ang hangin ay mainit. May dalang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin sa ibaba. Si Isabela, na may 7 buwang tiyan, ay nakaupo sa isang silyang yantok. Nakatingin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. Ang kanyang mukha ay may kakaibang liwanag. Isang halo ng pagmamahal at pananabik. Si Elias ay lumapit mula sa likod. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag niya ito sa maliit na mesa at niyakap siya ng marahan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Isabela na nakahawak sa bilog nitong tiyan. Naramdaman nila ang isang bahagyang sipa mula sa loob. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. 6 na taong mag-isa. Nabasag ang pangako kasabay ng pagbagsak ng malamig na hamog sa Baguio. Ang hapon na yon, kung kailan hindi na bumalik si Isabela mula sa kanyang paglalakad, ang naging simula ng isang mahabang gabi na tumagal ng 6 na taon para kay Elias. Ang sumunod na mga araw ay isang malabo at magulong panaginip. Ang mga ilaw ng sirena ng pulis at ambulansya ay sumasayaw sa mga bintana. Ang kanilang mga tunog ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang malupit na paalala ng bangungot na kanilang ginisingan. Ang mga mikropono ng media ay tila mga uhaw na hayop, nakatutok sa kanyang mukha, naghahanap ng mga luhang maibabalita. Ngunit si Elias ay walang maibigay. Siya ay naroroon. Isang pisikal na katawan. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa bundok
Naghahanap kasama ni Isabella. Sumasagot siya sa mga tanong ng paulit-ulit. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng isang malungkot na himig. Sa bawat oras na lumilipas, ang maliit na sinag ng pag-asa ay unti-unting nilalamon ng isang malamig at madilim na takot. Ang tanging nahanap nila ay ang kanyang kamera. Maingat na nakapatong sa isang malaking bato sa gilid ng isang bangin na tila iniwan doon ng sadya. Ang huling larawang nakuha niya ay hindi isang magandang tanawin ng mga puno ng pino o ng mga ulap. Ito ay isang larawan ng pagkawasak, isang bahagi ng bundok na kinalbo, mga puno na walang awang pinutol, at lupang hubat na nagdurugo. Lumipas sa mga buwan, ang balita tungkol sa nawawalang buntis ay unti-unting nawala sa mga pahayagan, napalitan ng mga bagong trahedya, mga bagong iskandalo. Tumigil sa paghahanap ang mga pulis. Ang kaso ay isinara, aksidente sa bundok. Iyon ang opisyal na konklusyon. Isang simpleng salita para takpan ng isang komplikadong misteryo. Noong araw na iyon, habang nakatayo si Elias sa gitna ng kanilang walang laman na bahay sa Maynila, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Siya na lang mag-isa. Walang ibang darating para tumulong. Walang ibang maghahanap. Tumingin siya sa sulok ng kwarto ng sanggol na hindi na mabubuo. Naroon ang isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa sinulit, kulay puti. Hindi pa nagagamit. Tahimik na naghihintay sa mga paang hindi na darating. Kinuha niya ang mga ito. Hinawakan ng mahigpit sa kanyang dibdib. At sa wakas, umiyak siya. Hindi isang maingay na paghagulgol, kundi isang tahimik at malalim na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Nang matuyo ang kanyang mga luha, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kalungkutan. Nagbitiw siya sa universidad, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasamahan. Ibinenta niya ang bahay, ang lugar kung saan binuo nila ni Isabella ang kanilang mga pangarap. Bawat kasangkapan, bawat libro, bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sa perang naipon niya, lumipat siya sa Baguio. Umupa siya ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng bayan. Isang lugar na laging nababalot ng hamog. Ito ay hindi naging tahanan. Ito ay naging kanyang kampo. Ang sentro ng kanyang operasyon. Ang sala ay walang sofa o telebisyon. Sa halip, ang mga dingding ay natatakpan ng isang malaking mapa ng Cordillera na tila balat ng isang malaking hayop na kanyang pinag-aaralan. Dito niya sinimula ng kanyang sariling imbestigasyon. Isang misyon na hindi na nagmumula sa desperasyon, kundi sa isang matatag na layunin. Ang buhay niya ay naging isang paulit-ulit na ritual. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw. Magkakape habang nakatingin sa mapa. At pagkatapos ay susuungin ang mga bundok. Ang kanyang dating malinis na itsura ay napalitan ng isang magaspang na anyo. Ang kanyang balbas ay humaba. Ang kanyang buhok ay hindi na nasusuklay. At ang kanyang balat ay umitim dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod, ay may kakaibang talas. Kakausapin niya ang sinumang makakasalubong niya mga matatandang igorot na nagtatanim. Mga minarong pauwi, mga gabay sa bundok. Sa umpisa, sila ay nakikiramay. Ngunit habang tumatagal, habang ang kanyang mga tanong ay nagiging mas tiyak at ang kanyang pag-iisip ay nagiging mas matalas, nagsimula silang umiwas. May takot sa kanilang mga mata. Ang dating propesor ay naging isang anino sa bundok. Isang alamat sa mga taga-nayon. Tinawag nila siyang ang baliw na asawa. Isang taong hinahabol ang isang multo. Sa gabi, sa ilalim ng maputlang ilaw ng isang bumbilya, ang kanyang bahay ay nagiging isang silid-aralan. Ang mga piraso ng chismis ay kanyang sinusuri. Ang mga obserbasyon ay kanyang itinatala. Gumamit siya ng pulang sinulid para pagtugmain ang mga ito sa kanyang mapa, na tila isang pulang sapot ng gagamba na kumakalat sa buong rehiyon. Madalas, nakakatulog siya sa mesa. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa ibabaw ng mga papel, habang ang larawan ni Isabella ay tahimik na nakatingin sa kanya mula sa dingding. Ang kanyang ngiti sa larawan ay ang tanging liwanag, ang kanyang pangako, ang kanyang hindi natitinag na dahilan. Matapos ang libu-libong araw ng pag-iisa at paghahanap, isang pattern ang nagsimulang lumitaw mula sa kaguluhan ng impormasyon. Napansin niya na sa mga lugar kung saan may mga kwento tungkol sa galit na espiritu ng bundok o mga biglaang pagkawala, mayroon ding ibang nangyayari. Ang mga lupa sa paligid ay biglang binibili sa napakamurang halaga ng mga kumpanyang hindi kilala. Mga kumpanyang may mga pangalan na tila walang kahulugan. Sinundan niya ang bakas ng pera, gamit ang kanyang kaalaman sa kasaysayan para pag-aralan ang mga dokumento, at ang lahat ng pulang sinulid sa kanyang mapa ay nagsimulang magtipon, tumuturo sa iisang sentro ng kapangyarihan, sa iisang pangalan na laging naririnig ngunit hindi nagpapakita.
Ilang linggo bago siya natagpuan sa loob ng minahan. Sa isang gabing puno ng ulan at kulog, isinulat ni Elias ang kanyang mga huling salita sa kanyang kwaderno. Ang kanyang sulat kamay ay mabilis, puno ng pananabik at panganib. Binasa ito ng isang boses mula sa hinaharap. Ang lahat ay tumuturo sa isang tao, Gobernador Antonio Velasco. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. May isang matandang gabay ng tribo na nakakita raw ng isang bagay noong araw na yon. Ang pangalan niya ay Adolfo. Kailangan ko siyang mahana. Siya ang susi para kay Isabella, para sa aming anak. Ito ang huling tala ng isang lalaking hindi sumuko hanggang sa huling hininga. Ang pamana, Enji Jumao, bumalik tayo sa kasalukuyan. Ang hamog ay makapal sa labas ng maliit na bahay na kahoy na tila isang kumot na nagtatago sa mga lihim sa loob. Si Captain Daniel Salonga, pagkatapos ng nakakagulat na pagkakakilanlan sa minahan, ay naglakbay patungo sa huling tirahan ni Elias. Habang nagmamaneho, iniisip niya ang kabalintunan ng lahat. Ang mangangaso ang naging biktima. Ang naghahanap ang siyang nawala, inasahan niya na makakita ng isang magulong bahay, isang testamento sa isang isipang nawala sa sarili dahil sa kalungkutan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang tumambad sa kanya ay hindi kaguluhan, kundi isang uri ng kaayusan na mas nakakabagabag. Isang kaayusan na nagmumula sa obsesyon. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel, tuyang tinta, at mapenakap. Walang sofa, walang telebisyon, walang anumang bakas ng normal na pamumuhay. Ang buong espasyo ay isang altar na inialay sa paghahanap. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga mapa, mga artikulo sa dyaryo na may mga bilog at salungguhit, mga larawan ng mga lugar at tao, at daan-daang sulat kamay na tala na nakadikit sa pader. Ang pulang sinulid na ginamit ni Elias ay naroroon pa rin. Isang masalimuot na network na nag-uugnay sa bawat piraso ng impormasyon. Tumigil si Captain Salonga sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglalakbay sa bawat detalye. Naramdaman niya ang bigat ng 6 na taon sa silid na yon. Ito ay hindi gawa ng isang baliw. Ito ay gawa ng isang henyo. Isang isipang ginamit ang sakit bilang liwanag sa kadiliman. Lumapit si Salonga sa nag-iisang mesa sa silid. Naroon ang mga tumpok na mga notebook, maayos na nakalabel ayon sa taon. Taon 1, taon 2, at iba pa. Binuksan niya ang unang notebook. Ang sulat kamay ni Elias ay malinis at organisado, tulad ng sa isang propesor. Ngunit habang binubuklat niya ang mga notebook mula sa mga sumunod na taon, napansin niya ang pagbabago. Ang sulat kamay ay naging mas maliit, mas mapilis, mas puno ng galit at pagkadismaya. Isang tahimik na saksi sa unti-unting pagkasira ng isang tao. Sa bawat pahinang binabasa ni Salonga, lumalalim ang kanyang paghanga at awa kay Elias. Ang dating guro ay naging isang investigador na walang kapantay. Nangolekta siya ng mga sampol ng lupa mula sa mga ilog na sinasabing may lason at ipinasuri ang mga ito ng palihim. Ikinumpara niya ang mga resulta sa kemikal na komposisyon ng mga minahan ng ginto. Kumuha siya ng mga litrato mula sa malayo ng mga truck na walang plaka na pumapasok sa mga pribadong lupain kapag gabi. Mga lupain na nakarehistro sa mga kumpanyang walang opisina. Inaral niya ang istruktura ng mga kumpanyang ito at natuklasan na ang lahat ay konektado sa mga kamag-anak o malalapit na kaibigan ni Governor Velasco. Hinawakan ni Salonga ang isang pulang sinulid. Sinundan niya ito gamit ang kanyang daliri. Mula sa isang artikulo tungkol sa isang malaking donasyon ni Velasco sa isang simbahan, ang sinulid ay papunta sa isang ulat tungkol sa isang ilog na namatayan ng isda, na nasa ibaba lamang ng proyektong pangkalikasan na pinondohan ng gobernador. Ang maskara ng isang mapagkawang-gawang pinuno ay dahan-dahang tinatanggal sa pamamagitan ng matiyagang pananaliksik ni Elias. Napaupo si Salonga sa nag-iisang silyang kahoy sa kwarto. Ang kanyang tingin ay dumapo sa isang maliit na frame sa gilid ng mesa. Larawan yun ng kasal ni na Elias at Isabela. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng mga pangarap na hindi na natupad. Sa tabi nito ay ang pares ng sapatos ng sanggol. Malinis pa rin, isang simbolo ng isang buhay na ninakaw. Naramdaman ni Salonga ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Isang buhay na puno ng pangako, winasak ng kasakiman. Malapit ka na pala, Elias, bulong ni Salonga sa tahimik na kwarto. Isang hakbang na lang. Halos magawa mo na ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang kasong ito ay hindi na lamang trabaho para kay Salonga. Ito ay naging isang personal na krusada. Isang pangako sa lalaking nagbigay ng kanyang buhay para sa katotohanan. Mula sa huling kwaderno ni Elias, malinaw na tinukoy ni Salonga ang 2 pinakamahalagang pangalan na kailangan niyang puntahan. Ang una ay si Sergeant Benitez, ang retiradong pulis na humawak sa kaso noon. Ang pangalawa ay si Mang Adolfo,
ang gabay na pinaniniwalaan ni Elias na may hawak ng huling piraso ng palaisipan. Alam ni Salonga na ang bawat segundong lumilipas ay mahalaga. Ang katotohanan na natuklasan ni Elias ay ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. At ngayon, ang parehong panganib ay nagbabanta sa sinumang natitirang may alam nito. Ang paglalakbay ni Elias ay natapos sa isang trahedya sa ilalim ng lupa. Ngunit ang kanyang pamana, ang kanyang mga gawa na nakakalat sa maliit na bahay na ito, ay nagsindi ng isang bagong apoy. Isang apoy ng pag-asa. Kung nararamdaman mo rin ang sinag ng pag-asang ito, mag-iwan ng komento sa ibaba gamit ang salitang pag-asa. Ang inyong suporta ay magbibigay lakas sa amin habang nagpapatuloy tayo sa paghahanap ng katarungan. At ang paghahanap na yon, para kay Captain Salonga, ay magsisimula sa isang pagbisita sa isang nakaraan na hindi matahimik. Ang kumpisal sa balkonahe, ang daan patungo sa bahay ni Sergeant Benitez ay makitid at palikuliko, na tila isang ahas na gumagapang paakyat sa bundok. Ang bawat liko ay naglalayo kay Captain Salonga mula sa ingay ng bayan at naglalapit sa kanya sa isang uri ng katahimikan na may bigat. Ang bahay ay simple, gawa sa bato at kahoy, na tila bahagi na ng bundok. Nagtatago sa likod ng matataas na puno ng pino. Natagpuan ni Captain Salonga ang matandang pulis na nakaupo sa kanyang balkonahe. Sa isang silyang yantok na lumana, nakasuot siya ng makapal na sweater. Ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ngunit ang kanyang isip ay tila nasa ibang lugar, sa isang nakaraang hindi niya matakasan. Hindi nagpakilala si Salonga bilang isang opisyal na may dalang utos. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga bota ay lumilikha ng mahinang tunog sa sahig na kahoy. Naupo siya sa bakanting silya sa tapat ng matanda. Hindi nagsasalita. Hinahayaan ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila. "Magandang hapon po, Sergeant." Bati niya sa mahinahong boses. Hindi tumingin si Benitez. Tumangulang siya ng bahagya. Isang pagkilala na mayroon siyang kasama. Sinimulan ni Salonga ang pag-uusap hindi sa pamamagitan ng mga tanong, kundi sa pamamagitan ng isang kwento. Ang kwento ni Elias. "Galing po ako sa bahay ni Elias Reyes. Nakita ko ang kanyang mga gawa. Nakita ko ang kanyang dedikasyon. Isa siyang kahanga-hangang tao." Sa pagbanggit ng pangalan ni Elias, isang halos hindi mapansing panginginig ang dumaan sa mga kamay ni Benitez. Inilapag ng matanda ang kanyang tasa sa maliit na mesa. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila napakalakas sa katahimikan. Kinuha ni Salonga ang kuwaderno ni Elias mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Binuksan niya ito sa pahinang may pangalan ni Benitez, na nakasulat sa isang bilog. "Nakasulat po dito," sabi ni Salonga ng malumanay, na naniniwala si Elias na isa kayong mabuting tao. Isang taong may alam ng katotohanan, pero hindi makapagsalita dahil sa takot. Tumingin si Benitez sa sulat kamay ni Elias. Ang mga salitang yon, na isinulat ng isang taong hindi niya tinulungan, ay tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang pag-unawa. At iyon ang mas masakit. Ang kanyang mga mata, na matagal ng tuyo, ay nagsimulang magtubig. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang konsensya sa loob ng 6 na taon ay nagsimulang gumuho. Break by break. Pumunta siya dito. Ang boses ni Benitez ay garalgal at puno ng pagsisisi. Ilang taon na ang nakalipas. Dala niya ang lahat ng ito. Itinuro niya ang kwaderno. Humingi siya ng tulong. Ipinakita niya sa akin ang mga nalaman niya. Tama siya sa lahat. Huminto siya. Huminga ng malalim na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. At pinalayas ko siya. Sinabi ko sa kanyang baliw siya. At tigilan na niya ang paggugulo. Yun ang pinakamalaking pagkakamali at pagsisisi ko sa buong buhay ko. Isang luha ang tumulo sa kanyang kulubot na pisngi. Sa tahimik na balkonahe iyon, sa harap ng isang batang opisyal na hindi siya hinuhusgahan, ibinuhos ni Benitez ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Ikinuwento niya ang araw na ipinatawag siya sa opisina ng hepe ng pulisya, isang taong kilalang malapit kay Governor Velasco. Ikinuwento niya ang mga banta, hindi direkta, ngunit malina. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang nag-iisang anak na babae na nag-aaral sa Maynila. Ang pagbanggit sa universidad nito, sa address ng dormitoryo nito. Alam nila kung saan siya nakatira. Sabi niya, ang takot ay sariwa pa rin sa kanyang boses na parang kahapon lang nangyari. Pinili ko ang kaligtasan ng aking pamilya kaysa sa katarungan para kay Isabela. Pinirmahan ko ang ulat at nabuhay ako sa anino ng kahihiyan mula noon. Pinakinggan siya ni Salonga nang walang pag-interrupt. Naintindihan niya ang takot ng isang ama.
Nang matapos si Benitez, naramdaman ng matanda ang isang uri ng kalayaan. Ngunit agad itong napalitan ng isang bagong, mas matinding takot. Tumingin siya kay Salonga. Ang kanyang mga mata ay dilat sa pangamba. Hinawakan niya ang braso ng kapitan ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa tela. Kung nandito ka, kung binubuksan niyo ulit ang kaso, malalaman ni Velasco. May mga mata siya kahit saan. Sa pulisya, sa gobyerno. Ang boses ni Benitez ay naging mabilis. Isang desperadong babala. Hindi siya mag-iiwan ng sinumang buhay na pwedeng magdiin sa kanya. Nabasa mo sa notebook. Si Mang Adolfo, ang matandang gabay. Siya ang nakakita sa lahat. Alam ni Elias dyan, at kung alam ni Elias, malamang alam din ni Velasco na may nakakita. Ang kanyang pagkakahawak ay lalong humigpit. Ang kanyang mga buto ay nanginginig. Kailangan mong unahan sila. Kapitan, pupuntahan nila si Adolfo para patahimikin siya ng tuluyan. Kailangan mong makarating doon bago sila. Ngayon na wala ka ng oras, ang babalang yun ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bundok. Isang hudyat na ang paghahanap sa katotohanan ay naging isang karera laban sa kamatayan. Ang karera laban sa kadiliman sa marangyang mansyon ni Governor Antonio Velasco. Ang tunog ng mga kubyertos na gawa sa pilak na tumatama sa mamahaling plato at ang halakhak ng mga maimpluwensyang bisita ay lumilikha ng isang perpektong ilusyon ng kapangyarihan at karangalan. Ang gobernador ay isang perpektong host. Ang kanyang ngiti ay kasingkinang ng mga chandelier sa itaas. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako para sa kaunlaran ng probinsya. Ngunit sa gitna ng isang kwento tungkol sa kanyang mga bagong proyektong pang-imprastruktura, bahagya siyang napatigil. Isang maliit na panginginig mula sa kanyang bulsa. Isang text message. Walang nagbago sa kanyang mukha. Ngunit kung titingnan ng maigi, ang kanyang mga mata, sa loob ng isang segundo, ay nawalan ng kinang at napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Tumayo siya. Nagpaalam ng magalang sa kanyang mga bisita. Ang kanyang kilos ay kontrolado at elegante. Sandali lamang po. May mahalagang tawag lang akong sasagutin mula sa Maynila. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Naglakad siya papasok sa kanyang pribadong opisina. Isang silid na nababalot sa dilim ng mamahaling kahoy at amoy ng tabako at tatad. Isinara niya ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hatol. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ng isang maskara ng galit at pagkabahala. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang mesa at nagdial ng isang numero. Sumagot ito sa unang ring. Walang pagbati. Walang paligoy-ligoy. Ang boses ni Velasco ay mababa at puno ng lason. Adolfo, sa sitio. Nagsisimula na silang magtanong. Ang bagong kapitan mula Maynila. Linisin mo. Ngayon na. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Gusto kong malinis. Walang bakas. Walang kwento. Naiintindihan mo ba? Ibinaba niya ang telepono. Binali ang SIM card sa dalawa gamit ang kanyang mga daliri at itinapon sa basurahan na may lamang abo ng sigarilyo. Huminga siya ng malalim. Hinayos ang kanyang damit at bumalik sa kanyang mga bisita. Ang kanyang ngiti ay perpekto na ulit, na tila walang anumang anino na dumaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bundok, ang sasakyan ng pulis ni Captain Salonga ay humaharurot sa madilim at mapanganib na kalsada. Ang mga salita ni Benitez ay umuugong sa kanyang isipan. Isang babalang hindi niya maaaring balewalain. Wala ka ng oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Bawat liko sa daan ay isang panganib. Dinala niya ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ang daan ay makitid. Isang maling galaw lang ay maaari silang mahulog sa bangin na natatakpan ng hamog. Nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay mahina. Isang ambon na dumidikit sa salamin ng sasakyan. Pagkatapos ay lumakas. Naging isang malakas na buhos na tila gustong burahin ang daan sa kanilang harapan. Ang mga wiper ng sasakyan ay hirap na sa pagtataboy ng tubig. Ang mga gulong ay dumudulas sa basang lupa at graba. Mas bilisan mo. Utos ni Salonga sa driver. Ang kanyang boses ay mahigpit. Nakikipagkarera sila hindi lang sa oras, kundi sa isang kaaway na may kapangyarihan. Isang kaaway na laging isang hakbang sa unahan. Ngunit ang kadiliman ay may sariling mga landas. Sa kabilang banda, isang luma at walang plaking pickup truck na punon jeputik ang umaakyat sa bundok gamit ang isang lihim na daanan. Isang daan na ginagamit ng mga iligal na magtotroso at mga minero. Isang daan na hindi nakamarka sa anumang mapa. Ang dalawang lalaking sakay nito ay tahimik. Ang kanilang mga mukha ay matigas.
walang emosyon. Hindi sila mga profesional na mamatay tao. Sila ay mga lokal na maton. Mga taong ang katapatan ay nabibili ng pera at takot. Ang kanilang misyon ay simple patahimikin ang isang matandang lalaki na masyadong maraming nakita. Mas mabilis ang kanilang pag-akyat. Mas malapit sila sa kanilang target. Sa isang maliit na kubo na nakatayo ng mag-isa sa gilid ng isang dalisdis, si Mang Adolfo ay hindi mapakali. Ang matandang Igorot ay nabuhay sa bundok sa buong buhay niya. Alam niya ang wika ng hangin, ang mga bulong ng mga puno, ang mga senyales ng kalikasan. At ngayong gabi, ang hangin ay nagdadala ng babala, ang kanyang aso, si Bantay, na laging tumatahol sa bawat anino ng dahon o tunog ng kuliglig, ay biglang tumahimik. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Napatigil siya sa paghiwa ng kahoy na panggatong. Pinakinggan niya ang gabi. Wala. Tanging ang tunog lamang ng papalakas na ulan sa bubong na yero. Ngunit nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto. Ang panganib na papalapit. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang luma at kinakalawang na itak mula sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na kanyang kinikimkim sa loob ng 6 na taon. Isang takot na alam niyang isang araw ay babalik para singilin siya. At ang gabing iyon ay ang araw na iyon. Nakarating ang sasakyan ni Salonga sa paanan ng dalisdis na papunta sa nayon. Masyadong maputik para sa sasakyan. Babatakbo sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Tumalon sila mula sa sasakyan at nagsimulang tumakbo paakyat sa madulas na daan. Ang kanilang mga hininga ay mabibigat. Ang kanilang mga baga ay nasusunog. Ang putik ay kumakapit sa kanilang mga bota. Sa itas, sa di kalayuan, nakita nila ang isang maliit at nanginginig na ilaw mula sa isang gasera. Ang bahay ni Mang Adolfo. Habang papalapit sila, ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa 2 anino sa harap ng kubo. 2 lalaki. Sinusubukang sirain ang pinto. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw sa gabi. Blag sinipa ng isa sa mga lalaki ang pinto at bumukas ito. Kasunod nito ay isang nakakakilabot na sigaw ng isang matandang lalaki. Ang sigaw ng takot at sakit. Ang gabi ay napuno ng tunog ng ulan, ng hangin, at ng isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng malamig na ulan ng kabundukan, ang katarungan at kadiliman ay sabay na kumatok sa pinto ni Mang Adolfo. Ngunit sino? Ang unang makakapasok. Ang pagtutos sa gitna ng ulan, walang pag-aalinlangan. Sa sandaling marinig ang sigaw na yon, isang sigaw na pinutol sa gitna. Si Captain Salonga ay hindi na nag-isip. Ang kanyang pagsasanay at instinct ay kinuha ang kontrol. Pulis, huwag gagalaw. Ang kanyang sigaw ay parang kulog. Isang hamon sa kadiliman. Siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod na parang mga anino. Ang kanilang mga flashlight ay lumilikha ng nanginginig na mga bilog ng liwanag sa harap nila. Ang 2 lalaki sa loob ng kubo ay nagulat. Hindi nila inaasahan na may darating. Ang kanilang plano ay mabilis at tahimik takutin. Kunin ang impormasyon kung may napagsabihan na at tapusin. Ngunit ang gabi ay may ibang plano para sa kanila. Sumugod si Salonga papasok sa nasirang pinto. Ang loob ng kubo ay maliit at masikip. Isang gasera na natumba sa sahig ang nag-iisang liwanag. Ang apoy nito ay sumasayaw ng ligaw. Lumilikha ng mga naglalakihang at nakakatakot na mga anino sa dingding. Si Mang Adolfo ay nakasandal sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang itak para protektahan ng sarili. Ang isa sa mga lalaki, na may hawak na isang piraso ng kahoy, ay papalapit na sa kanya, handa nang humampas. Nagsimula ang isang magulo at marahas na pagtutuo sa loob ng maliit na espasyo. Walang putok ng baril, tanging tunog lamang ng mga katawang nagbabanggaan, ng mga daing ng sakit, at ng mga kasangkapang gawa sa kahoy at luwad na nababasag. Ang isa sa mga tauhan ni Salonga, na mas malikse, ay agad na dinamba ang lalaking may hawak na kahoy. Itinulak ito palayo kay Mang Adolfo. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, sa gitna ng mga nabasag na palayok at natapong bigas. Ang isa pang lalaki, na mas malaki ang katawan, ay lumingon at sumugod kay Salonga. May hawak na isang maliit ngunit matalim na patalim. Ang liwanag ng apoy ay kumislap sa talim nito. Umiwas si Salonga, ngunit hindi sapat. Ang patalim ay dumaan sa kanyang kaliwang braso. Nag-iwan ng isang mahabang hiwa sa tela ng kanyang jacket at sa kanyang balat. Naramdaman niya ang isang matinding kirot, isang init na dumaloy sa kanyang braso. Ngunit binaliwala niya ito. Ginamit niya ang siko para tamaan ang panga ng lalaki, na naging dahilan para
ito ay mapaatras at mawalan ng balanse. Mabilis na kumilos si Salonga. Sinunggaban ng braso ng lalaki na may hawak na patalim. Ipinihit ito sa likod at itinulak siya ng padapa sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kubo. Ang patalim ay tumalsik sa isang sulok. Narinig niya ang pag-click ng posas mula sa kanyang kasama. Pagkatapos, isa pang pag-click. Habang nilalagyan niya ng posas ang lalaking nasa ilalim niya. Tapos na ang laban. Kasing bilis ng pagsisimula nito. Ang dalawang lalaki ay nakahandusay na sa sahig. Nakaposas, humihingal at nagmumura. Tiningnan ni Salonga ang isa sa kanila. Isang mukhang pamilyar mula sa mga file ng pulisya. Isang kilalang maton sa bayan. Isa sa mga pinagkakatiwalaang aso ni Governor Velasco. Nang masiguro na ligtas na, lumapit si Salonga kay Mang Adolfo. Ang matanda ay nanginginig pa rin sa sulok. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng itak, na tila hindi pa rin makapaniwala na tapos na ang panganib. Dahan-dahan, lumuhod si Salonga sa harap niya. Tinitiyak na makikita ng matanda ang kanyang mga kamay para hindi ito matakot. Hinubad niya ang kanyang basang jacket sa kabila ng kirot sa kanyang braso at maingat na ipinatong sa mga balikat ng matanda. Ligtas na po kayo, Mang Adolfo, sabi ni Salonga. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng katiyakan. Tapos na po. Ligtas na kayo. Tumingin si Mang Adolfo sa mga mata ni Salonga. Pagkatapos ay tumingin siya sa braso ng kapitan, kung saan unti-unting dumadaloy ang dugo mula sa hiwa. Bumabakat sa kanyang damit. Sa loob ng 6 na taon, nabuhay siya sa takot. Sa loob ng 6 na taon, walang sino man ang dumating para protektahan siya. Ngunit ngayong gabi, isang estranghero ang dumating. Isang estrangherong nasugatan para iligtas siya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ng matanda. Ang pader ng takot na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang braso ni Salonga. Pagkatapos, tumingin siya muli sa mga mata ng kapitan, ang kanyang boses. Nang sa wakas ay lumabas, ay mahina at garalgal. Isang boses na matagal nang hindi ginagamit para sa mahabang pagsasalita, ngunit may bagong determinasyon. Magsasalita ako, sabi niya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Salonga. Habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay tinutulungang tumayo si Mang Adolfo, umupo si Salonga sa isang kahoy na upuan. Kinuha ang isang piraso ng malinis na tela mula sa kanyang bulsa para ipitin sa kanyang sugat. Ang kirot ay nagsisimula ng maramdaman. Ngunit ito ay isang kirot ng tagumpay. Ang karera ay tapos na. Nanalo sila. At sa maliit na kubo na yun sa gitna ng malakas na ulan, isang kwentong ibinaon sa lupa sa loob ng 6 na taon, ay sa wakas, nakahanap ng daan palabas patungo sa liwanag. Ang Salaysay, Enegye Bundok, ang silid sa istasyon ng pulis ay simple at walang laman. Ang mga pader ay kulay abo. Ngunit para kay Mang Adolfo, ito ay isang santuaryo. Mainit. Lichtas. May isang tasa ng mainit na kape sa harap niya. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nakapalibot dito. Sumisip-sip. Ngiinit na tila sumisip-sip. Ne lakas ne lub. Sa tapat niya ay nakaupo si Captain Salonga. Ang kanyang braso ay may malinis na benda na. Walang ibang tao sa silid. Isang tape recorder lamang ang nasa mesa sa pagitan nila. Tahimik na umikwatch. Hindi ito isang interogasyon na may kasamang pananakot. Ito ay isang pagkukumpisal na matagal nang hinihintay. Sa umpisa, ang boses ni Mang Adolfo ay halos isang bulong. Nag-aalangan na tila hinahanap ang mga salitang matagal na niyang ikinubli sa kailaliman ng kanyang isipan. Ngunit habang nagpapatuloy siya, habang ang mga imahe ng nakaraan ay bumabalik ng malinaw, ang kanyang boses ay lumalakas, puno ng kalungkutan, pagsisisi, at isang uri ng mapait na kalayaan. Dinala niya si Salonga pabalik sa isang maaraw na hapon. 6 na taon na ang nakalipas. Isang hapon na sumira sa kanyang kapayapaan magpakailanman. Ako ang gabay nila. Simula niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tasa ng kape. Sina Sir Elias at Ma'am Isabela. Mababait silang tao. Si Ma'am Isabela, laging nakangiti. Palaging may dalang candy para sa mga bata sa nayon. Laging nagtatanong tungkol sa mga halaman, sa mga ibon. Uminto siya. Piminuming kape. Dinala ko sila sa isang landas na hindi gaanong dinadaanan. Mas maganda daw ang tanawin doon, sabi ko. Sa isang bahagi, humiwalay si Ma'am Isabela. Sabi niya,
Kukuha lang siya ng litrato ng mga orchid sa isang malaking puno. Sinabi ko kay Sir Elias na hintayin na lang natin siya, na alam niya ang daan pabalik. Ang mukha ni Mang Adolfo ay napuno ng sakit. Pagkatapos, narinig namin ang sigaw niya. Hindi malakas, parang pinigilan. Nakatinginan kami ni Sir Elias at tumakbo kami. Sa likod ng malalaking bato, nakita ko sila. Dalawang lalaki. Tinatakpan ang bibig ni Mama. Kinakaladkad siya papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Nakita nila ako. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng takot. Sinabihan nila ako na kung magsusumbong ako, ako at ang aking pamilya ang isusunod nila. Natakot ako. Kapitan, umalis ako. Iniwan ko sila doon. Sumunod ang isang mahabang katahimikan. Pinupuno lamang ng tunog ng paghinga ng matanda at ng mahinang ugong ng ilaw. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang mas madilim, mas mabigat na bahagi ng kwento. Ang bahaging sumira sa kanya. Lumipas ang isang taon. Isang araw, may dumating sa kubo ko. Si Sir Elias. Payat na siya. Iba na ang itsura niya. Parang mas matanda ng 10 taon. Pero alam kong siya yon. Hindi siya galit. Nag-usap siya. Sinabi niya sa akin na alam niyang may nakita ko. Sauna. Itinanji. Ko. Ngunit araw-araw siyang bumabalik. Dala-dala ang larawan ni Mama. Hanggang sa hindi ko na natiis. Isang gabi, umamin ako. Pumayag ako. Sabi ko, sasama ako sa kanya sa pulisya. Muling huminto si Mang Adolfo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, na tila muling pinapanood ang trahedya sa kanyang isipan. Hindi namin alam na sinusundan na pala kami ng mga tauhan ni Velasco habang naglalakad kami sa tabi ng sapa. Sa isang lugar na liblib, bigla na lang silang lumitaw. Ang parehong dalawang lalaki. Hinila nila ako at itinulak sa mga matataas na damo. At si Sir Elias. Nilabanan niya sila. Matapang siya. Pero dalawa sila. At may dala silang bakal. Nakita ko ang lahat. Kapitan, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita ko kung paano nila siya pinaghahampas. Nakita ko kung paano siya bumagsak sa lupa. At bago siya nawalan ng malay, tumingin siya sa direksyon ko. Ang mga mata niya, hindi galit, kundi pasasalamat. Na parang sinasabi niyang, salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli. Gumuho ang matanda. Umiyak siya ng malakas. Isang pag-iyak na puno ng sakit at pagsisisi na kanyang kinimkim sa loob ng napakaraming taon. Hinayaan siya ni Salonga. Nang sa wakas ay kumalma siya. Tinanong ni Salonga sa mahinang boses, ano ang ginawa nila sa kanya? Pinunasan ni Mang Adolfo ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Pinilit nila akong tulungan silang buhatin siya. Dinala namin siya sa lumang minahan. Doon nila siya itinago sa ilalim ng mga bato. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga kamay na ito. Nagbaon sa isang bayani. Gabi-gabi, napapanaginipan ko ang mga mata niya. Pagkatapos ng isa pang sandali ng katahimikan, tumingin si Mang Adolfo ng diretso kay Salonga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Isang liwanag ng katapangan na ipinanganak mula sa trahedya. Alam ko rin kung saan nila dinala si Ma'am Isabela. May isang lumang lupain ng pamilya Velasco sa kabilang bahagi ng bundok. Isang lugar na walang pumupunta. Tinatawag nilang libingan ng mga problema. Doon nila dinadala ang kanilang mga kalat. Nandun siya. Kapitan, alam ko, ang salaysay ni Mang Adolfo ay hindi lamang isang testimonya. Ito ay ang tinig ng konsensya. Isang patunay na kahit sa pinakamatinding takot, ang kabutihan at pagsisisi ay maaaring mabuhay. Kung nakikinig ka pa rin hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba gamit ang salitang katotohanan upang malaman ko na mayroon pa rin mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ko ang kwento tungkol sa nakatakdang paghuhukay na malapit ng maganap. Kung saan hindi tumutubo ang mga bulaklak bago pa man sumikat ang araw. Ang isang malaking konvoy ng mga sasakyan ng pulis ay tahimik na gumalaw sa madilim na kalsada. Walang sirena, walang ilaw na kumikislap. Ito ay isang operasyong ginawa ng may pinakamataas na pag-iingat sa pangunguna ni Captain Salonga. Kasama ang isang piling grupo mula sa Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat o NBI upang maiwasan ang anumang posibleng pagtagas ng impormasyon mula sa lokal na pulisya. Tinungo nila ang isang liblib na lupain na pag-aari ng pamilya Velasco. Ang lugar ay kilala sa mga taga-nayon bilang ang Bakanting Lote.
Isang piraso ng lupa sa gilid ng bundok kung saan walang nagtatangkang pumasok. Sinasabi na isinumpa raw ang lugar. Ang totoo, mas malala pa roon. Ang hangin ay malamig at manipis. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga damo at ang tunog ng mga pala na dahan-dahang tumatama sa lupa. Si Mang Adolfo ay naroroon. Nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalungkutan. Itinuro niya ang isang lugar sa ilalim ng isang malaki at matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa ibabaw ng lupa. "Diyan," sabi niya sa mahinang boses. Nagsimula ang paghukay. Ang bawat pala ng lupa na itinataas ay tila isang mabigat na pasanin. Ang mga pulis at mga miyembro ng forensic team ay nagtrabaho ng may paggalang at katahimikan. Walang nagbibiruan. Walang nag-uusap ng malakas. Ang lahat ay nakatuon sa kanilang gawain. Ngunit ang kanilang mga isip ay nasa iisang bagay, ang paghanap sa isang ina at sa kanyang hindi pa naisisilang na anak. Si Captain Salonga ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang panga ay matigas. Pinapanood niya ang bawat galaw. Bawat piraso ng lupa na inalis. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Pagkalipas ng halos 2 oras, isang pala ang tumama sa isang bagay na matigas. Isang tunog na hindi katulad ng bato. Huminto ang lahat. Lumapit ang pinuno ng forensic team. Isang babaeng may malungkot ngunit determinado na mga mata. Dahan-dahan, gamit ang maliliit na pala at brush. Sinimulan nilang alisin ang natitirang lupa. Unti-unti, isang hugis ang lumitaw. Una, isang piraso ng tela na halos natunaw na. Pagkatapos, isang buto. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa ang isang buong kalansay ng tao ay nahayag. Nakabaluktot sa isang posisyon na tila sinusubukang protektahan ang sarili. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Yun na sana ang katapusan ng paghahanap. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Maingat na nililinis ng babaeng forensic expert ang paligid ng balakang ng kalansay. Bigla siyang napatigil. Tumingin siya kay Captain Salonga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi mailarawan. Hininaan niya ang kanyang boses, na tila ayaw niyang marinig ng buong mundo ang susunod niyang sasabihin. "Kapitan," sabi niya. Nanginginig ang kanyang labi. "Dalawa Sheila." Walang nakapagsalita, dahan-dahan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanyang tinitingnan. Sa loob ng balakang ng mas malaking kalansay, nakapulupot ng payapa, ay isa pang hanay ng mga buto. Napakalit, napakarupok. Ang mga buto ng isang sanggol na hindi kailanman nakakita ng liwanag. Isang buhay na pinatay bago pa man magsimula. Nakabaon kasama ng kanyang ina sa isang libingang walang pangalan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Captain Salonga ang isang bagay na bihirang maramdaman ng isang pulis sa kanyang trabaho. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang malalim at tahimik na poot. Isang poot na tumagos sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang dalawang kalansay, ang ina at ang anak, magkasama sa kamatayan. Ang lahat ng pagod, lahat ng panganib, lahat ng pagdududa sa nakalipas na mga araw ay nagkaroon ng kahulugan. Ito ang dahilan. Para sa kanila, tumayo siya ng matagal. Nakatingin lamang sa tanawin ng trahedya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Kinuha niya ang kanyang radyo. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig at matalim na parang yelo. Lahat ng unit, pumwesto na. Arestuhin si Gobernador Velasco. Ang mga sasakyan ng pulis, na kanina pa naghihintay sa malayo, ay nagsimulang umandar. Ang tunog ng kanilang mga makina ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Ang lupa ay nagsauli na ng kanyang lihim. Ngayon, oras na para kumatok ang katarungan sa pinto ng demonyo. Ang pagbagsak ang galamay. Ang operasyon ay isinagawa ng may bilis at bagsik ng isang biglaang bagyo. Habang ang forensic team ay maingat na inaalis ang mga labi ni Isabela at ng kanyang anak. Ang isang malawak na network ng pulisya at NBI ay kumilos ng sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ay isang orkestra ng katarungan. At si Captain Salonga ang konduktor. Pinangunahan niya mismo ang pangkat na pupunta sa mansyon ni Governor Velasco habang papalapit ang kanilang convoy. Nakatanggap si Salonga ng tawag sa radyo mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nakabantay na malapit sa mansyon. "Sir, may papalabas na itim na sasakyan. Nagmamadali. Mukhang may nagbigay ng babala sa gobernador. Isang taling sa loob ng sistema. Ngunit huli na ang lahat.
Harangan ang lahat ng labasan. Utos ni Salonga. Ang mga sasakyan ng pulis ay mabilis na nagsara sa lahat ng posibleng daan. Ang itim na sasakyan ay napilitang huminto sa loob. Kasama ang driver ay ang kanang kamay ni Velasco. May dalang isang malaking bag na puno ng pera at mga dokumento. Ang unang pagtatangka sa pagtakas ay nabigo. Sumugod ang pangkat ni Salonga sa loob ng gate ng mansyon. Walang pag-aalinlangan. Ang mga gwardya ay mabilis na nalupig. Pinasok nila ang malaking pinto. Sa loob, sa gitna ng malawak na bulwagan, natagpuan nila si Gobernador Velasco. Hindi na siya ang maginoong politiko. Siya ay isang hayop na nakulong. Hawak niya ang isang maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa likod na pinto. Ngunit doon, naghihintay na ang isa pang pangkat ng mga pulis. Wala na siyang matatakbuhan. Nagkaharap sila ni Salonga sa gitna ng bulwagan. Sa ilalim ng isang malaking larawan ng gobernador na nakangiti at nakikipagkamay sa mga bata. Velasco, sabi ni Salonga. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tapos na ang laro. Sinubukan pa rin ni Velasco na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sino ka sa tingin mo? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sigaw niya. Isang tawag ko lang. Mawawala ka sa serbisyo. Hindi sumagot si Salonga. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang posas mula sa kanyang sinturon. Antonio Velasco, sabi niya sa formal na tono, inaaresto ka namin para sa pagpatay kina Elias Reyes, Isabela Santos, at sa kanilang hindi pa naisisilang na anak. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Velasco. Ang lupa ay nagsalita na. Simpleng sagot ni Salonga. Ipinosas niya ang mga kamay ng gobernador sa kanyang likuran. Ang pagklik ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang tunog na mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Habang inilalabas nila si Velasco, napadaan sila sa kanyang larawan. Ang ngiti sa larawan ay isang malupit na pangungutya sa taong nakaposa sa tabi nito, kasabay nito, sa iba't ibang lugar. Ang buong network ni Velasco ay bumagsak na parang mga domino. Ang retiradong Epeneque Pulisya, na siyang nag-utos kay Benitez na isara ang kaso, ay inaresto habang naglalaro ng golf sa isang mamahaling country club. Ang dalawang maton na pumatay kay Elias at sumubok na pumatay kay Mang Adolfo ay nahuli sa isang sabungan. Ang mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng suhol ay isa-isang pinuntahan sa kanilang mga opisina at bahay. Ang sapat ng kasinungalingan, pera at kapangyarihan na binuo ni Velasco sa loob ng maraming taon ay nasira sa loob lamang ng ilang oras. Isinakay si Velasco sa isang sasakyan ng pulis. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Captain Salonga. Isang mukha na walang emosyon. Isang mukha ng katarungang hindi nabibili. Ang imperyong itinayo sa kasakiman at dugo ay gumuhuna. Ngunit sa likod ng mga rehas na bakal at mga hatol ng korte, ano nga ba ang tunay na naiwan ng kwentong ito? Ang hardin na sumibol mula sa abo, lumipas ang isang taon. Ang paglilitis kay Governor Velasco at sa kanyang mga kasabwat ay naging pinakatutukan sa buong bansa. Ang mga testimonya ni Mang Adolfo at Sergeant Benitez, kasama ang hindi matatawarang ebidensya mula sa mga notebook ni Elias at sa mga nahukay na labi, ay nagsilbing mga pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Si Velasco ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Ang kanyang mga tauhan ay tumanggap din ng mahahabang sentensya. Ang katahunggan, sa wakas, ay naibigay. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Ang video na ginawa ni Leo, ang Flocar, tungkol sa kanyang pagkatuklas sa minahan at sa buong kwento ng pag-ibig at sakripisyo ni na Elias at Isabela, ay naaking viral. Milyon-milyong Pilipino ang naantig. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay naging isang pambansang usapan tungkol sa katapangan, pag-ibig, at ang paglaban sa katiwalian. Mula sa simpatiya, isang kilusan ang nabuo, isang pondo ang itinatag online. Nagbigay ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Ang dating bakantang lote, ang lugar kung saan natagpuan si Isabela, ang lugar na simbolo ng kamatayan, ay binili gamit ang pondong yon. Ang mga voluntaryo, mga estudyante, mamag sa soka, at maging ang mga dating pulis ay nagtulong-tulong. Inalis nila ang mga damo, binungkal ang lupa, at tinamnan ito ng mga bulaklak na katutubo sa Cordillera, mga bulaklak na matitibay at namumukadkad kahit sa malamig na klima. Isang hapon, bumalik si Captain Salonga sa lugar na yon. Hindi na ito isang eksena ng krimen. Ito ay isang hardin. Nakita niya ang mga pamilyang namamasyal, mga batang naghahabulan sa damuhan. Nakita niya si Leo,
na ngayon ay hindi na lamang isang vlogger, kundi isang tagapagtaguyod ng mga kwentong may kabuluhan. Nakita rin niya si Sergeant Benitez. Nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa mga bulaklak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Sa gitna ng hatin, may isang simpleng bato na kinuha mula sa ilog. Walang pangalan ng mga politiko. Walang mahabang parangal. Mayroon lamang isang linyang nakaukit dito para sa pag-ibig na mas matatag kaysa sa mga bundok. Nilapitan ni Leo si Salonga. Kapitan, ano po ang natutunan ninyo sa lahat ng ito, tanong niya. Tumingin si Salonga sa hardin, sa mga taong nagtatawanan, sa mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Baguio ay sariwa at malinis. Natutunan ko, sabi niya, na maaaring mamatay ang isang tao, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi. Ang kanyang kwento ay hindi. At minsan, yun lang ang kailangan natin para baguhin ang mundo. Isang kwento sa bawat pagkakataon. Ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala sa kadiliman na kayang gawin ng tao dahil sa kasakiman. Ngunit higit pa roon, ito ay isang testamento sa liwanag. Ang liwanag ng pag-ibig ng isang asawa. Ang liwanag ng katapangan ng isang saksi. Ang liwanag ng dedikasyon ng isang pulis. At ang liwanag ng isang komunidad na nagkakaisa. Dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa pinakamatabang na lupa na diniligan ng luha at dugo, ang pag-asa at kabutihan ay palaging makakahanap ng paraan upang sumibol, tulad ng mga bulaklak na tumubo mula sa abo. Sa pagtatapos ng lahat, ang katarungan ay naibigay. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa aral na iniwan ng kwentong ito, na walang kasakiman ang makatatalo sa wagas na pagmamahal, at walang kapangyarihan ang kayang magtago sa katotohanan magpakailanman. Ang paglalakbay ni Marco ay nagpapatunay na ang isang tao, gaano mang kalit, ay may kakayahang baguhin ang lahat. Nais kong marinig ang iyong pananaw. Anong bahagi ng kwento ang pinaka nagmarka sa iyo? Mag-iwan lamang ng komento. At kung nais mo pang makarinig ng mga ganitong uri ng kwento, malugod kitang inaanyayahan na maging bahagi ng aming komunidad sa Lop Kwento. Hanggang sa muli, salamat sa pagiging isang mahalagang kasama sa paglalakbay na ito.